dito sa TV5. Bungan ng bayan, ang tunay na sandigan, mahirap o mayaman. Dito sa titira ng inyong reklamo agad namin naaksyonan. Lumapit sa amin ang mag-asawang Julian at Joseph Luna. Inireklamo ang kanilang barangay chairman na si Bing Abis ng barangay Bagong Ilaw, Pasig City. Hindi raw sila tinulungan. Abay, pinagalitan pa raw silang ni Cap nang magsumbong sila kay Mayor Bobby Eusebio. Nalaglagan kasi ng semento at tubo ang kanilang bubong mula sa ginagawang building na katabi naman ng kanilang bahay. Wala daw kasing safety net, man lang ang ginagawang building. Magandang hapon po, bossing. Magandang hapon po. Sir? Alright, so nahulog, under construction yung isang bahay katabi ninyo. Building po. Building katabi ninyo, nahulog sa sakyan at... Na puno-puno semento po yung bubong namin. Tapos, Okay. kinumagahan po, tubo naman po yung nalaglag sa amin. Tubo naman. Apo. Tapos ngayon, sinumbong niyo kay Chairman para pahinto o gawa ng remedyo na Opo. para yung mga debris Opo. masaluman lang ng parang safety net. Opo. Ayaw kuminto sa Chairman. Tapos- Pinagalitan pa kayo. Pinagalitan po kami, bakit daw po kami tumatawag sa control, sa central control po. Sa Buhay munisipyo. yung nakasalari dyan at saka ng mga renter mo di ba? Tenants mo. Apo. Tsaka alam po ng kapitan na wala safety net po sa amin. Sige. Para aksyon ang reklamo ito, makakausap po natin si Engineer, kala ko si Kapitan, wala si Kapitan? Kapitan na Chairman. Chairman Bing Abis. Bing Abis, magandang hapon po, Chairman Bing Abis. Yes, magandang hapon po, kasamang Rafi at Erwin po. Sir, andito po inyong complainant, kung nanonood po kayo sa TV ngayon, ang kanya pong reklamo, nahulugan po yung kanyang bahay ng mga debris mula semento, bakal, yung may building doon, construction, nung magsumbong po sa inyo, sa halip na kayo tutulong, nagalit pa raw po kayo sa kanya, sir. Sa halip Hindi na... po. Sa katunayan po, Mr. Tulpo, iyan po ay pinatawag ko sa barangay dahil pinasundo ko sa security force ko dahil meron nga ako complain. Oh. At ginawa ko natin yung may construction, yung representative na may construction ay pinatawag din po natin para magharap po sila. Sir, ganito po ang suggestion Ang ko, sir. nangyari lang po, Opo. Sir, may suggestion po ako. Mukhang hindi ho tama yung patawag, masyadong mabagal po, parang pagong ano po. Ang ginawa niyo po sana, sir, may reklamo, then you go to the site, tinignan niyo po kung talagang totoo, walang safety nets, nagkahulog-hulog na po yung mga debris doon. Agad sinabi mo sana doon sa construction, stop. Dahil kayo po may karapatan magpa-stop niya sapagkat sila po ay kumukuha ng permit galing sa inyo, di po ba? tama po. At At kapag hindi po katunayan sila po, ay pumayag, sir, kinontrol po- nakita mo ito, sir. Oh, masarap ipalo sa ulo ng kontraktor. Pati sa ulo niya rin kung hindi kayo kikilo, sir. Ito, sir, nahulog. Saan ito nahulog? Sa ulo mo? Hindi po, sa bubong po. Buti na po, hindi po sa ulo. Ang bigat, sir, oh. Chairman, so patigil mo na kasi muna ang construction, tapos saka mag-uusap. Nagets mo? Ang nangyari kasi, sabi mo, tuloy ang construction, then usap yun ang usap dyan. Di ba? Sana, sir, it's the other way around. Stop construction, and then let's talk. Yan. Di ba, sir? Tama po, at iyan po ay pina-stop po natin at naglagay po sila ng safety measure doon sa nangyari po. Kaya ako pinaliwanag sa inyo at pinagharap ko rin po sila. Okay. So, stop na raw. Di ba, ang gawin pa po, kanina po, pagwalis namin, gumagawa po. Going pa raw, Chairman. So, binabastos ka nitong mayari ng construction, Chairman, ha? Yung... Tsaka marami rin reklamo sa kanila yung Alam niyo, mga Mr. empleyado na hindi Tulfo, pinapasweldo ng subcon. Ginagawa yan, stop po yan at naglagay ng safety net, naglagay po sila ng safety measure, kaya po nagtuloy po ulit sila. may safety Yun net po, naman yun naman daw. po. Wala po, nasa video po, sa picture po, tingnan nyo po. Kabibidyo lang po ngayong araw na ito. Wala safety net. Wala raw safety net. Siguro po, ako po kasi ay galing sa budget hearing po ng Pasig Tagaytay. Kaya pala. Pauwi na po ako at didiretso po mismo ako doon sa site at pinapangako naman po sa inyo na kung ano po yung complaint ay gagawa po kaagad natin ng kaukulang action po yan. Sige po. Salamat po, Chairman Bing Abis. Thank you, Chairman. Ito na lang. Ito na lang, si Engineer Lionel Lazaro. Engineer Lazaro ng munisipyo, Building Officials Office ng Pasig. Magandang hapon po, Engineer Lionel Lazaro, sir. Magandang hapon po. Sir, opo, Magandang hapon po. Opo. Magandang Gabi na. hapon po, gabi pala, sorry po. Okay, yung pong reklamo ni Mr. Joseph Luna, yung pong tungkol dun sa building na wala pong safety nets, nahulog po yung mga debris at nasasaktan po yung mga tao na sa paligid. Pwede ba natin muna ipa-stop yung construction o dili kayo magpalagay man ng safety net? Ako, sa dormitories po, puntahan po agad po natin at para mapatigil mapa-stop natin yung construction hanggat di nalalagay yung mga safety net na mga kailangan natin na palagay doon.
Sir, sa mga kasingit lang ho, no, Lunes pa. Paano, ang may construction o pag Sabado, paano pag nahulog po yung isang sakong semento sa mga ito? Maganda sir, siguro. wala ko kasi kami pasok ng Sabado at Linggo, kaya hindi ko kami allowed na mag-issue ng notice ng mga ganong ng stock order. Wala kasi kami obsina lang ng araw ng Sabado at Linggo. Ayun ang building, oh. Ikaw kuha Ayan lang yung kanina. building, oh, kukuha lang po, oh. Wala pa mga safety net. So baka naman po, sir, baka naman po sir, pwede niyong puntaan at Ayan. pagsabihan man lang na stop muna kayo dahil kung hindi, ititigil na yung inyong permit, kakansilahin namin. Ayan. Yung building permit. Sige po. Makakasama ng ating bukas ng umaga. Pakiusap, yung bang pakiusap lamang po sir, tapos kapag nagmatigas sila, alam niyo lang po sir, pwede niyong balikan. Bossing, Sige po, okay. bukas po. So asahan namin, engineer ha, bukas pag titigil mo na yung construction nila, ano? Apo. Papadala ho namin ng tao doon, paabangan ho namin. Sige po, okay. Alright. Ako, maraming salamat, sobrang maraming salamat po, Engineer Lionel Lazaro, sir. Thank you. Okay. Labis ang guguhit sa kinabukasan ng kabataang dinamayan ng isang kababayan natin na si Mon Corpus. Saludo kami sa pagtasa mo sa kabataang kapuspalan. Narito po ang kwento ng Black Pencil Project. Changing the world one pencil at a time. Yan ang layunin ng Black Pencil Project na itinatag ng ating kababayan na si Edmund Corpus. Inumpisahan ito ni Mon kasamang dalawang kaibigan nang ma-inspire siya sa isang eskwelahan sa Ifugao na hinahati ang isang lapis sa tatlo upang tumagal. Inspirasyon natin ay yung makita mo na ang isang bata ay pumapasok sa eskwela dahil natulungan natin siya kahit ng isang lapis lang. Sa ngayon ay nakaipon na ng mahigit kumulang sa 40,000 lapis ang proyekto at naipamahagi sa 60 eskwelahan at 9,000 estudyante. Ang Black Pencil Project ay patuloy na nagbibigay kaligayahan sa mga musmos na biktima ng kahirapan. Sama-sama po natin abutin ang pinakaliblib buok sa Pilipinas. Bigyan ng lapis ang mga bata at hikayatin silang sumulat at gumuhit ng mga magagandang pangarap. Kaya naman dito sa T3, saludo kami sa Mon at sa Black Pencil Project. Saludo kami sa iyo, Mon Corpus, sa iyong kagandahang loob. Sa pagbabalik ng T3, ang mga sagot sa mga problemang inyong inilapit sa T3, aban. At mga waiting aming handog sa mga siraulot, manggogoyo, at isa atin ni Teddy Cantatero. Erwin Kerapi. Don't go away, magbabalik ang T3 dito sa TV5. Ang susunod na mahuhulog sa Bitag. 4 na bahay sa GMA Cavite ang pinag-iinalaang sentro ng kalakalan ng iligal na droga. Nang makumpirma ng PIDEA surveillance simultaneous drug raid, ikinasa. Saksihan ang isang maaksyong edisyon ng Bitag. Mamaya alas 10:15 ng gabi sa TV5. Ang mga wanted ngayong Lunes, mga tanod na dapat tagapamayapa di umano'y nakisama pa sa pambubugbog sa mga binata. May apat pong barangay tanod na kumawat sa gulo. Tapos may isa pong tanod na naglabas ng baril. At bossing ng isang gasolinahan, minanyak raw ang kaherang walang kalaban-laban. Hinahawakan niya yung braso ko, tapos hinahawakan niya ng mahigpit yung bewang ko na hindi na ako makahinga. Hindi talaga ako makawala sa kanya. Balit man o malaking tao, basta may atraso, walang kawala kay Action Man, Raffy Tulfo sa Wanted. Lunes, bago mag-aksyon journalismo sa primetime panalo ng TV5. P.S. I love you. Sa Lunes, pagkatapos ng Glamorosa sa primetime panalo ng TV5. And now, back to T3 dito sa TV5. Bungan ng bayan, ang tunay na sandigan. Mahirap o mayaman, walang Ito po ang weekly accomplishment report ng T3.
Nagsagawa na po ng operasyon ng MMDA para maisaayos ng sidewalk vendor sa Cubao na nagdudulot ng perwisyo sa mga taong dumaraan doon. Kaugnay ito sa reklamo ng ilang estudyante at pedestrians na pati MMDA ay tila bulag daw sa abalang vendor sa sidewalks. Nag-file na ng formal complaint sa DepEd ang mga guro ng Northern Abra National High School. Hinihintay na lamang nila ang magiging aksyon ng DepEd laban sa principal ng kanilang paral na hinggil sa reklamong na kukuha nito mula sa Budget Department and increase na dapat ay para sa kanila. Pinalabas din natin sa T3 ang pangguguyo ni na Arceo Bonifacio at Edwin Villanueva sa pagbenta ng isang nakaw na Fort Everest. Lumutang ang nakabili nito at nagkipag-usap sa totoong may-ari ng sakyan. Hindi raw o handa raw makapagtulungan ang nakabili ng Fort Everest sa mga otoridad upang mahuli ang mga tunay na suspect. Dahil sila rin ay naging biktima raw. Pinag-uusapan pa ng may-ari ng sasakyan at ang nakabili kung paano nila gagawin nila ang sasakyan. Sinikip na ng T3 ang matandang kasambahay na si Jovit Ausa mula sa malupit na amo sa Paco, Manila. Masaya na at nakahinga na ito ng maluwag. Maayos na siyang napauwi sa kanilang probinsya sa Laguna na bitbit ang kalayaan sa bagong buhay. Bago tayo magtapos, Tol Erwin, kumustahin natin ang mga balitang abang nyo sa aksyon. Cheryl, ano ba ang malaking balita ngayon? Rafi, tila nga naubos na ang mga palusot at swerte ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Kinasuhan na siya kanina ng electoral sabotage sa Pasay RTC at agad pinaaresto. Ang basihan ang pagkakadawit niya sa dayaan noong 2007 elections. Ibibigay natin ang latest tungkol dyan mamaya. Pero syempre, meron din tayo na aksyon sa showbiz. Napurnada raw ang pamamanhika ni Congressman Roman Romulo. Hindi siya, Lani? Bakit kaya? Bakit? Oo nga, mamaya sasagutin natin dyan. Pero sa ngayon, mag-back up na kayo dahil siksik ang mga balita natin ngayong Biyernes. Okay. Salamat, Cheryl. Susunod na po ang aksyon. Huwag kung kayong bibidyo. Abangan natin yun. Na-traffic si Congressman Romulo. Na-traffic? Na-traffic. Dapat scooter na lang. Baka nanonood siya doon sa blow by blow na action yung nangyari ngayon sa between GMA at saka yung DOJ. Suprema, Suprema. Diba? Yan ang 30 minuto aksyon oras mismo. Dagan salamat sa inyong pagtanaw o paminaw diri sa T3, sa TV5. Kini si Rafi Tulfo. Dagan salamat. Ako naman po si Erwin Tulfo para sa inyong mga reklamo. Tumawag lamang po sa T3 hotline 0918-933-T3 o 0918-983-8383. Hanggang sa Lunes, mga kapatid, iwan na namin sa inyo si Teddy Cantatero. Ito ang Padero Servisyo Publiko T3, ang bumangga, diba? May dalawang lalaking minsan ay naglalakad, naghahanap ng makakainan ng lugawan. Nang may dalawang lasing na AFP silang nagasalubog, walang gurap, bigla sila pinagbubugbog. Trip-trip lang, trip-trip lang, trip-trip lang, trip-trip lang. Edwin Kerapi at kay Ben Tulfo, lagot ang